Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Eric Rivas at welcome po muli sa Landas ng Pag-asa. Kamusta na po kayo? Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango po sa Aklat ni San Mateo, chapter 12, verses 46 hanggang 50. Pakinggan po natin. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Karamihan sa ating mga Pilipino, ang ating pamilya ay lubos na mahalaga. Ginagalang natin ang ating mga magulang at minamahal natin ang ating mga kapatid. Matanong ko po kayo, may mga kapatid ba si Jesus? Kilala natin ang kanyang ina na si Maria. Pero ayon sa Ebanghelyo, binanggit na hinihintay siya ni Maria at ng kanyang mga kapatid. May mga scholar ng Biblia na nagsasabi na ang mga tinuturing na kapatid ay mga kamag-anak ni Jesus. May ilan naman na ang mungkahi ay mga kapatid ni Jesus sa mga ito sa ama niyang si Jose mula sa una niyang asawa. Wala pong nakatitiyak. Ngunit, imbis na pagdiskusyonan natin ito, may mas mahalaga pong mensahe sa Ebanghelyo na nais kong pagtuunan natin ng pansin at pag-usapan. Hindi po pinapawalang halaga ni Jesus ang kanyang ina at ang mga tinuturing na kapatid sa ating Ebanghelyo. Pagkus may nais siyang tukuyin na napakahalagang maunawaan nating lahat. Nung magsimula si Jesus sa kanyang misyon, mas madalas na siyang naglalakbay at nakikipag-ugnayan sa mga tao noong panahong iyon. Bukod sa 12 apostol, marami ang naging alagad at tagasunod ni Jesus matapos na siya ay sundan at pakinggan ang kanyang mga aral. Malamang, mas madalas na niyang makasama ang mga ito. "Nasa labas po ang inyong ina at kapatid at ibig kayong makausap," sabi ng ilan kay Jesus. Nakita ni Jesus ang isang pagkakataon na ipaalam at ipadama sa kanyang mga alagad at tagasunod ang kanilang halaga sa kanya at sa kanyang amang Diyos. Sabi ni Jesus, "Sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." At sa mga salitang ito, ibinunyag ni Jesus ang isang napakagandang handog sa buong mundo. Ikaw, ako, tayong lahat ay may pagkakataon na mahanay, mapabilang at maging bahagi ng pamilya ni Jesus. Ang kailangan lamang natin gawin ay sundin ang kalooban ng kanyang Ama, ang ating Diyos. Dito po siguro tayo mag-iisip ng, "Brother Eric, wait lang. Hindi madali ang sinasabi mo, ha?" Tama naman po kayo doon. Hindi nga po madali. Ngunit, sa pagkakakilala natin kay Jesus, lagi tayong makakaasa sa Kanya na hindi niya tayo pababayaan. Sa ating pagdarasal at pag-uusap sa Kanya, sa ating pakikiugnayan sa iba pang nananalig kay Jesus, mayroon tayong pamilya, mga kapatid na maituturing upang matulungan natin ang isa't isa para sundin ang kalooban ng ating amang nasa langit. Kahit mahirap ang buhay, kahit may pagsubok, bahagi tayong lahat ng isang malaki at maligayang pamilya ni Jesus. O ano? Join ka na ba? Kung hindi ka pa sure, try mo. Naka-join ka na sa pamilya. Hindi lang magugustuhan ni Jesus yun. Matutuwa pa siya ng husto pag nasilayan ka ng kanyang mga mata. Kita-kits, sisters and brothers. Kung natuwa po kayo, nagustuhan ng maikling pagmuni-muni na ito, paki-like and share po. Baka po makatulong sa inyong kakilala, kapamilya, o kasama sa hanap buhay. Ako po muli si Eric Rivas. Maraming salamat po. God bless.